Yo! Fact boys, fact girls, anong lagay? Akala mo ba doktor, abogado at engineer lang ang may board exam sa Pilipinas? Paano kung sabihin ko sa'yo na may lisensya para sa nag-eembalsamo, sa nag-aayos ng tubo, at kahit ang mga librarian? Oo, legit. May exam, may oath-taking, may ID mula sa PRC. At kapag sinilip mo talaga ang listahan ng Professional Regulation Commission, mapapaisip ka, sandali, may mga ganito pala? Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fact your day, fact size and history. Fact your daily legends, what ifs and history. Fact your daily, bawat araw bagong discovery. Kadalasan kasi kapag sinabing licensed professional, automatic high-profile careers ang naiisip natin. Pero ang totoo, mas malawak at mas detalyado ang mundo ng regulated profession sa Pilipinas. Unahin natin ang isa sa pinaka-inaakala ng marami na wala namang board exam, ang mga embalsamador. Oo, may licensure exam para sa embalming sa ilalim ng PRC. Hindi ito simpleng natututunan lang sa punerarya. Kailangan nilang pag-aralan ng anatomy, microbiology, sanitation, at tamang paggamit ng embalming chemicals. Bakit ito seryoso? Dahil may public health risk kapag mali ang proseso. At higit doon, may usapin ng respeto at dignidad sa yumao. Kaya may formal training, may pagsusulit, at may regulasyon talaga. Sunod ang master plumber. Madalas, minamaliit ang plumbing. Parang, taga-ayos lang ng tubo. Pero teka lang, ang isang registered master plumber o RMP ay kailangang pumasa sa board exam at sumunod sa National Plumbing Code of the Philippines. Hindi lang ito tungkol sa gripo na tumutulo. Sila ang nagdidisenyo at nagsisiguro na tama ang water distribution at waste disposal system ng isang gusali. Isipin mo kung mali ang pagkaka-layout ng septic tank o drainage system. Posibleng magdulot ng baha, kontaminasyon at sakit. Kaya hindi biro ang lisensya na yan, uy. Related dyan ang sanitary engineer. Medyo bihira mo marinig, no? Pero sila ang mga eksperto sa water supply systems, sewage treatment plants at solid waste management. Ibig sabihin, kapag may malaking water treatment facility o citywide sewer system, malamang may sanitary engineer na involved. May sarili rin silang board exam at sa bansang may mga lugar na kulang pa rin sa maayos na sanitation, sobrang critical ng role nila sa public health. Punta naman tayo sa lupa. Literal. Ang geodetic engineer ang bahala sa land surveying at mapping. Sila ang gumagamit ng specialized equipment tulad ng total stations at satellite-based positioning systems para masukat ang eksaktong boundaries ng lupa. Sa tuwing may nagaganap na bilihan ng property o magtatayo ng building, kailangan ng pirma at selyo nila. At alam naman natin kapag usapang lupa sa Pilipinas, 'di ba? Medyo sensitibo. Isang maling sukat lang, pwedeng mauwi sa kaso. Kaya regulated at may board exam din ang propesyon ito. Sa tech side naman, may iba't ibang level ang electronics profession. May electronics technician, electronics engineer, at professional electronics engineer. Lahat ito regulated ng PRC sa ilalim ng Electronics Engineering Law. Hindi lang sila tag-aayos ng TV. Saklaw nila ang telecommunication systems, broadcasting equipment, industrial control systems. Mga teknolohiyang ginagamit sa radyo, TV stations, cell sites at maging sa malalaking planta. Kaya kapag maayos ang signal ng telepono mo o malinaw ang broadcast, may mga lisensyadong electronics professional sa likod niyan. Sa healthcare, bukod sa nurses at doctors, may respiratory therapist din na may sariling licensure exam. Sila ang trained sa paggamit ng ventilators, oxygen therapy equipment at iba pang life support machines para sa mga pasyenteng may problema sa paghinga. Lalong naging visible ang role nila nung pandemya. Hindi sila assistant lang, sila mismo ang may specialized knowledge sa respiratory care. At dahil buhay ang nakasalalay, regulated ang practice nila. Sa maritime industry naman, bagamat ang licensure ng seafarers ay pinangangasiwaan ng Maritime Industry Authority o Marina,
may mahigpit din silang certification process alinsunod sa international standards. Ang mga Marine Deck Officer at Marine Engineer ay kailangang pumasa sa competency exams at kumpletuhin ang required sea service. Bilang isa ang Pilipinas sa pinakamalaking supplier ng seafarer sa mundo, talagang seryoso ang training at certification dito. Mayroon ding licensure exam para sa criminologists. Hindi ito automatic na pulis agad ha? Ang board exam para sa criminology ay sumasaklaw sa criminal law, forensic science, at law enforcement administration. Kadalasan, requirement ito para sa mga gustong pumasok sa ilang posisyon sa law enforcement o corrections. May malinaw na professional regulation para matiyak na may sapat na kaalaman ang practitioner. Sa agrikultura at pangisdaan, may agriculturist at fisheries professional din na may board exam. Ang agriculturist ay may expertise sa crop science, soil management, pest control, at farm management. Samantalang ang fisheries professional ay nakatuon sa aquaculture, fish capture, at sustainable management ng yamang dagat. Sa isang bansang umaasa sa agrikultura at pangingisda para sa pagkain at kabuhayan, mahalaga ang siyentipikong approach na dala ng mga lisensyadong professionals na ito. At oo, pati guidance counselor at librarian may board exam din. Ang registered guidance counselor ay kailangan may malalim na kaalaman sa counseling theories, psychological assessment, at ethics. Hindi lang ito simpleng pakikinig sa problema ng estudyante. May structured interventions at professional standards din sila na sinusunod. Ang librarian naman, lalo na sa academic at public institutions, ay dapat rehistrado. Sila ang eksperto sa information organization, cataloging systems, at research support. Sa panahon ng digital databases at online journals, mas naging technical pa nga ang trabaho nila. Huwag din natin kalimutan ng customs broker. Kapag may inaangkat o iniluluwas na produkto, hindi pwedeng basta ipasok sa pantalan. Ang licensed customs broker ang may alam sa customs laws, tariff classification, at import-export documentation. May board exam din sila. Kapag may mali sa isang classification code, pwedeng magka-issue sa buwis o ma-hold ang shipment. Kaya regulated ang rule na ito para protektado ang kalakalan at kita ng gobyerno. Kapag pinagdugtong-dugtong mo lahat ng ito, mapapansin mo na ang pagiging unusual ng isang lisensya nakadepende lang siguro sa exposure natin. Hindi sila madalas napapansin, pero bawat isa may malinaw na papel sa kalusugan, kaligtasan, ekonomiya at kaayusan ng bansa. At lahat sila may batas na sinusunod at may pananagutan sa publiko. Sa susunod na makarinig ka ng propesyon na parang bihira o kakaiba, baka may board exam at lisensya pala sa likod niyan. At sa totoo lang, dun mo makikita kung gaano kadetalyado at kaseryoso ang sistema ng professional regulation sa Pilipinas. Comment mo nga sa baba kung may nakalimutan ako sa listahan ko. Ako po si Maya at ito po ang Factio Daily. Pambihirang kaalaman araw-araw. Alamin, matuto at matuwa. Mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubay, subscribe. Grabe, sintonado eh. Factio Daily, legends, what is a mystery? Factio Daily, bawat araw bagong discovery. Sumubay at matuto. Fuck yo baby, yo.